Hello everyone! Hello Philippines! Hello around the world! It's me again, si Ate Yoli ng Tropang Senior. Yung nakalipas kong video, sabi ko gagawa ko ng isang tutorial para sa mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong as domestic helper. So guys, mga iha, ready ka na ba? Kung ready ka na, ito, pakinggan mo ang unang steps na sasabihin ko. Kung ready ka na, first, ialay mo muna sa lahat sa ating Panginoon ang iyong mga balak para magabayan ka sa tamang landas. Una guys, of course, mamimili ka ng agency na papasukan mo. Huwag na huwag kang kukuha ng agency na hindi accredited ng OWA or POAA. Pumunta ka sa POAA, humanap ka doon ng agency na alam mong magaan sa kalooban mo at alam mong doon magiging successful ang application mo. Napakaraming agency guys, pero dapat sa POAA ka kumuha. Huwag kang kumuha ng hindi mo makikita ang pangalan nila sa POAA. Ngayon, pag napili mo na yung agency, pupuntahan mo. Siyempre puntahan mo na yung lugar nila, di ba? Mag-apply ka na doon. Ang sikreto niyan, guys, is sa video. Pag nag-apply ka, magbi-video ka eh. Yung video mong yun is ipapakita nila sa mga employer dito. Ngayon, doon ka naman ngayon pipiliin ng mga employer kung magugustuhan ka nila. Ganon din ang mga Chinese kasi guys, naniniwala rin sila, gaya natin, na yung magaan sa kalooban. Kaya ang payo ko sa'yo, sa pagbibideo mo, be humble, be natural, at wag niyong sasabihin na kayo is hiwalay sa asawa. Wag niyong sasabihin yun. Advice ko lang yun. Depende naman yun sa inyo, di ba? Wag niyo rin sasabihin single mom kayo, wag. Sabihin nyo na lang, may pamilya kayo. May isa kang anak, ganun, o dalawa, ganun. Kaya pupunta ka sa abroad o dito sa Hong Kong. Gusto mo silang mabigyan ng magandang kinabukasan. Ganun. Sabihin mo yung nararamdaman mo. Ganun. Sabihin mo, kasi ganun ako noon guys. Kaya, kaalis ko pa lang noon sa agency, na-hire ka agad ako. Kasabas pa lang ako noon, na-hire na ako kasi dahil sa magandang pagkakagawa ng aking video. Doon ang sikreto guys sa video. Yung bang nagbi-video ka, i-video ka ng agency na parang nakikiusap ka sa employer ngayon na i-hire ka nila, ganon. Parang pinapakilala mo yung sarili mo. Parang introduction ba? Ganon ang gawin mo. So, ang agency na ang alam ko, ang mag-process, pag na-hire ka. Pag na-hire ka. Pero kailangan prepare ka rin guys sa placement fee. I don't know how much now, pero nung panahon ko yung 12,000 kasi sa akin noon, 12,000, ang hirap ng i-remedyo yun noon. Yun sa akin noon, ang nagbigay yung kapatid kong isa. So, ganun na ang nangyari. Kailangan yung video mo is maganda. Ang application mo guys is wag kuring-kuring kuring-kuring Ilocano kasi ako. Wag mali-mali ha. Kailangan malinaw ang pagkakasulat mo. Tapos yun nga, placement fee kailangan nakahanda ka. Ang pagkakaiba guys ng direct hire saka diyan ka mag-a-apply is napakalaki. Pag dito ka, halimbawa may kamag-anak ka dito na nagbigay sa iyo ng employer, kunti lang gagastusin mo, maybe around 25,000, ganun. Pero pag mag-agency ka dyan sa atin para pumunta dito, I think mag-prepare ka ng mga, I don't know, more or less 60,000 or 50 like that. So, sa bagay, kung talagang gusto mong pumunta dito guys, madaling i-remedyo yun, di ba? Kasi kikitain mo lang yun ng 2 months dahil ang ratio ngayon is mataas, saka ang sahod ngayon ng newcomer is less 5,000 Hong Kong dollar. Ang laki, di ba? So, kung talagang desidido ka, i-remedyo mo. Di ba?
Hindi ko naman sinabing mangutang ka or what. Nakasama na rin lahat doon dahil ganun din naman ang ginagawa ng iba. Pero, pagdating dito, kailangan maging matatag ka. Hindi kagaya ng iba na pagdating dito, 2 months, 3 months, 2 weeks, nagbre-break. Yan ituturo ko rin sa inyo, sasabihin ko rin sa inyo para maiwasan ninyo ang termination at saka break contract. So guys, sa susunod ulit. Ang sinabi ko lang ngayon is kung prepare ka na, then i-prepare mo ng sarili mo, i-prepare mo na rin yung pang placement fee mo, ganon. At magpunta ka na sa Manila sa POA para humanap ka na ng karapat-dapat na agency mo. Thanks for watching guys. Hanggang sa susunod. Pag nakakuha ka na ng agency mo, pakikinggan mo uli ang susunod kong sasabihin. Bye! Thanks for watching. At sana, paki-likes na rin and subscribe. Thank you! Hanggang sa muli. Pag nandito kayo, pwede nyo akong tawagan at pwede kong makapagbigay uli ng advice. Na? Okay, see you!